araw po sa inyong lahat. Gaya ng ating pinangako kahapon, pag-usapan natin ang state of inaction ni O Junior kahapon. Ano ba ibig sabihin ng state of inaction? Ito siyempre yung kabiguan na umakto, no? Sa political science, yan po yung kabiguan na umakto, kabiguan na bigyan ng katagunan ang mga kinakailangan ng taong bayan. Well, unang-una po, no, ito yung kauna-unahang SONA matapos yung SONA last year kung saan naisa publiko yung pulboronic video. Isang taon na pala yung pulboronic video. At syempre, isa sa masasabi natin, hanggang ngayon, hindi pa nagpapa-hair follicle test ang ating Marcos Jr. para mapasinungalingan yung pulboronic video na una nating nakita kasabay ng State of the Nation address nung isang taon. So ibig sabihin, isang taon na hanggang ngayon, hindi natutupad ni Marcos Jr. yung katungkulan niya na sabihin sa taong bayan ang katunayan sa kanyang estado ng pag-iisip at sa estado ng kalusugan dahil ang drug addiction ay classified po as a serious health ailment. So may karapatan po tayo dyan, may kay tayo dahil lahat po tayo may karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre po, ang estado ng pag-iisip ng presidente, yan po ay makakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na nakikita natin ngayon na talaga namang hinahatak tayo sa kuko ng gyera na wala naman tayong kinalaman. Ayun po, nagpunta ng Amerika, pinatawag, hindi naman po inimbita yun, pinatawag na parang tuta at inutusan, buksan mo merkado mo, gaya ng unang pakay ng mga Amerika nung binili nila tayo sa Espanyol dahil kailangan nila ang ating merkado. At pangalawa, pinagsasamantalahan yung ating geography na tayo po ay talagang nasa pintuan ng Asia. Galing po sa Amerika dahil talaga naman from Amerika, dadaan ka ng Pacific Ocean at ang talagang unang-unang landmass na makikita mo dyan, bukod pa dun sa Hawaii na maliit lang naman, ay ang Pilipinas. At tayo po ang kanilang jumping point papunta ng China at the rest of Asia. Kaya naman, ayan, pinagsamantalahan tayo, sinigurado nila na tatanggapin ni Marcos Jr. hindi lang yung intermediate missiles na naging dahilan, naging mitsa, kamuntik na maging mitsa ng Third World War. Nung ito pong mga intermediate missiles na yan ay kamuntik ng gamitin ng Amerika at ng Russia doon sa Cuba during the Cuban Missile Crisis, no? Alam niyo po, sinasabi, kapag hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. At yan po talaga ang numero unong problema kay Junior, hindi nag-aaralin ng kasaysayan, no? Kaya hindi niya alam kung ano po pwedeng mangyari sa ating kinabukasan. Siguro dahil yan nga po ay bunga na rin ng hindi niya pagtatapos ng kolehiyo, no? At siguro hindi niya napag-aralan yung missile crisis, kaya hindi niya alam kung gaano kadelikado yung ginawa niya na pinayagan niya itong mga Typhoon missiles na intermediate missiles na naging dahilan. Alam mo yung missile crisis, nakamutik na talagang magkaroon ng Third World War, dahilan kung bakit nagkaroon ng kasunduan sa panig ng Amerika at ng Rusya para tanggalin o wag na munang gumawa ng intermediate range missiles, no? Kasi ito yung mga missiles na po pwedeng makatarget sa mga mainland ng Amerika at ng Russia. At unfortunately, ang Amerika po ang umalis sa tratado na yan at ito nga pong paglalagay ng Typhoon missile sa Pilipinas ay kauna-unang pagkakataon mula nung Cuban Missile Crisis na ginagamit na naman yan ng mga Amerika. At siyempre, nagbigay babala na ang Russia at ang China na ito ay magiging dahilan para na naman magkaroon ng insecurity dito sa ating bakuran. Dahil siyempre, kapag nariritong intermediate range missiles na po pwedeng gamitin ng mga Amerika laban sa Russia at sa China, natural, tatargetin ng Russia at ng China ang Pilipinas kung nasa saan yung mga intermediate range missiles na yan kung magkakagulo, no? At siyempre, palapit na po tayo sa kuko ng gyera dahil nga po sa Taiwan na hindi naman talaga dapat maging mitsa ng gyera dahil yan naman po talaga ay kabahagi ng China at pati naman po ang Amerika ay kinikilala ang One China policy na hindi po independenteng estado ang Taiwan. Pero dahil nga po doon sa semiconductor industry ng Taiwan, at yan po ay ginagamit ng mga Amerikano sa kanilang mga missiles, ayun, naghihimasok na naman ng Amerika, no? At talagang sinasabi nila na kapag gumawa na kahit anong hakbang ang China para pigilan ang pagiging malaya ng Taiwan, ay re-rest back sila, no? At magiging dahilan para magkaroon ng inkwentro. So ang unang-una nating obserbasyon sa kanyang State of Inaction Address this year, hindi pa po niya
Binibigyan ng katunayan ang taong bayan dun sa kanyang estado ng kanyang pag-iisip. At yan po ay talagang napaka-importante na pasinungalingan niya. Dahil marami po talagang buhay ang nakasalalay sa desisyon ng presidente, lalong-lalo ngayon na talagang siya ay nagdesisyon na dalhin tayo sa kuko ng gyera dahil nga po pinayagan niya mga Typhoon missiles, pinayagan niya yung factory ng ammunition ng Amerika na ilalagay dyan sa Subic. Maski ang Subic po ngayon ay talagang kinikilala natin na #1 export processing zone natin, no? Ano ba tingin nyo mangyayari dyan kapag tinarget ng Amerika ang Subic? Di lahat yung ating export processing zone, di lahat yung mga export-oriented industries natin, magugunaw na parang bula. Dahil siyempre po, wala naman po talagang takas yan kapag binomba yan ng mga kalaban ng Amerika sa pagdating na panahon, no? In any case, bukod pa po doon, ang SONA po kasi, kaya yan nakasaad sa ating saligang batas, State of the Nation Address. Ano ang estado ng bayan? Taon-taon kinakailangan magbigay ng ulat ang presidente. At ang mga inaasahan natin, unang-una, dahil taon-taon naman niyang binibigay, ano na ang mga nagawa ng presidente in relation dun sa mga pinangako niya sa State of the Address na nakalipas. At ito po ngayon ay ang pangatlong State of the Nation Address na ni BBM. Una po yung nanalo siya ng 2022, 2023, pang-apat na pala, 2024 at 2025. Pang-apat na palang State of the Nation Address yan. Kasi yung 2022 elections, nanalo siya at nagkaroon ng kauna-unahang 2022. Yun po, inaasahan natin sa 2022, roadmap kung saan tayo dadalhin ng presidente. Tapos 2023, dapat meron na siyang initial assessment kung ano nang na-accomplish niya based dun sa roadmap na binigay niya noong 2022. At ganun din ang inaasahan natin noong 2024 at 2025. Sa katunayan, dalawa na lang State of the Nation Address ang natitira sa kanya. Dahil yung pangatlo namang State of the Address yung bagong presidente na, no? Except na lang kung mabigyan ng katuparan yung gusto nilang mangyari na Marcos forever, di siya pa rin magde-deliver ng State of the Nation Address so 2028. At inaasahan natin na siguro hindi natin po pwedeng i-rule out ang pag-i-impose ng martial law para siya manatili sa kanyang kapangyarihan dahil yan naman talaga ginawa ng kanyang ama. At hindi imposible na gagawin din niyan sa pagnanasa nila na maluklok sa pwesto forever and ever dahil alam naman natin sa kanila ginagawa nilang hanap buhay yung pagiging pangulo. Kaya nga po bilyon-bilyon ngayon ang hinahabol ng mga human rights victims sa kanila, no? At kahapon nga po, na-discover ko na $355,000 pala per day ang fine na dapat bayaran ni Marcos sa kada araw na hindi niya sinasabi sa hukuman kung nasaan yung mga tagong nakaw na yaman nila sa Amerika, no? At kaya nga po 1.7 billion na pala yung kanyang contempt charge sa Amerika kung susundin yung daily penalty na hindi pagsasabi kung nasaan ang kanilang mga nakaw na yaman sa Amerika. So as a SONA, ano na ba ang sinabi ni Presidente? Ano na nangyari sa mga naging pangako? Nasaan na tayo doon sa roadmap na kanyang binanggit nung kanyang State of the Nation Address noong 2022, yung kauna-unahan niyang State of the Nation Address? Well, tignan natin sa pangako. Unang-una, nasaan na ang 20 pesos kada kilo na bigas? Wala! Ang sinabi niya, merong binibentang 20 pesos na kada kilo na bigas sa mga kadiwa, pero ang tanong, napababa mo ba ng 20 pesos ang kada kilo ng bigas? Alam ko, parang 37 ang pinakamurang bigas ngayon. Halos doble sa iyong napangako matapos ang 3 taon na panunungkulan. So score 1, bokya pagdating sa bigas. Number 2, yung mga proyekto, mga flood control projects nang sa ganon, hindi na maging lawa ang Pilipinas. Ano na nangyari sa pinangakong 5,500 flood control projects? Ang sagot, bokya. Tiyempo, dumali naman sa Emong na naging dahilan kung bakit naging lawa na naman ang hindi lang gitnang Silaman, pati yung norte, kasama ng Ilocos, pati mga kababayan ni Junior na nasalanta ng bagyong Emong. Anong sagot ng presidente? Hahabulin natin yung mga nanlamon ng pera sa flood control projects. Hello?
Hindi ba dapat yan ay talagang ginagawa ng presidente dahil ikaw ang tagapagpatupad ng batas? Kinakailangan pa bang pangalandakan na pananagutin ng mga kurakot na lumamit ng flood control projects? Na dahilan kung bakit lumulutang sa tubig baha ang Pilipinas tuwing tag-ulan? At sino ba yan dapat habulin? O, di ba? Sino ba ang naging chairman ng Committee on Appropriations na nagbigay ng sangdamukal na flood control projects kung kani-kanino sa nakalipas na 3 taon? O baka naman ang sisisihin na naman niya ay Duterte administration, bagamat 3 taon na siya naririyan. At saka linawin natin yung pinangako niya nung 1 taon na 5,500 flood control projects, yan ay proyekto na nasimulan sa kanyang administrasyon. Ibig sabihin, ang mga nanlamon, ang mga nangurakot ng flood control projects, puro kakampi niya. Kaya simulan niya yung mga namuno sa gumawa ng budget na nagbibigay at tignan niya kung sino-sino mga nagpatupad ng proyekto na yan. Ang sasabihin nila, naku, walang kinalaman ng senatong at mga congressman sa pagpapatupad ng flood control projects. Hindi po totoo yan. Kasi ang katunayan, lahat ng congressman, lahat ng senatong, sila namimili ng mga kontraktor sa kanilang mga distrito. At ang mga senatong naman on a nationwide basis. At ang dahilan kaya sila namimili, yung mga kontratista nila ang magbibigay sa kanila na hanggang 50% ng budget. At ngayon lang nangyari na ang state of corruption pagdating sa infrastructure ay pumapatak na 50% ngayon lang po yan sa administrasyon ni Marcos. Dahil dati-rate, panahon pa ni Tita Cory, okay, meron pong korupsyon. Pero merong limitation on grid. Dahil dati, mga senatong at mga congressman, 5% kapag building, 10% kapag roads. Ngayon po, 50 na. At ang gusto pa nilang palaging project flood control kasi walang paraan para masukat kung talagang may ginawang proyekto pagdating sa flood control. Paano mo nga naman ma-measure ang dredging ng mga drainage at ng mga rivers? Madali naman yan na kunwari, okay, magpapadala ako ng dredging machine, pero nando lang yon, lulutang-lutang, walang ginagawa. At mangongolekto sila ng bilyong-bilyong piso, di umano dahil sila ay nagde-dredging. Pero katunayan, ayan, barado pa rin ang ating mga rivers dahilan kung bakit nagbabaha ng kung todo-todo pagdating ng panahon ng tag-ulan. So pagyayabang mo, nahahabulin mo, habulin mo na. Kasi 3 taon ka nang namumuno. Sampulan mo yung mga congressman at senatong na kumikita ng 50%. Siyempre, hindi mo magawa yan dahil yung hepe ng mga komite na gumawa ng budget na nanlamon ng flood control projects, pinakamalalapit sa'yo dahil administrasyon sila, di ba? O yun, kung ikaw ay talagang tapat sa iyong salita at kami naman hindi na umaasa na ikay tapat dahil wala ka naman talagang pangakong natupad, pakulong mo ang mga top administration leaders sa Kongreso. Kung gusto mo kaming maniwala, ipakulong mo. Imbestigahan mo ang hepe ng Appropriations Committee at lahat yung mga pinakamalalaking mga nakakuha ng mga pinakamalalaking flood control projects na puro kapalpakan naman. Di ba? Para maniwala kami sa iyo. Pero sa ngayon po, wala na kami pag-asa na maniniwala pa kami sa iyo dahil lahat ng pangako mo, gaya ng 20 pesos na bigas, nakasulat sa ere. O isa pang walang mention. Di ba pinagyayabang mo yung Maharlika Fund? Ano na nangyari sa Maharlika Fund mo? Kinuha mo ang pondo sa Land Bank, kinuha mo ang pondo sa DBP, and yet, wala naman kami naririnig. Ang narinig lang namin, nag-invest itong Maharlika Fund sa isang pondo na pag-aari ng isang crony mo. O di ba, may lumabas na ganyang balita? O, ano nangyari sa Maharlika Fund? Akala ba namin yan ay magiging dahilan para yumaman ng Pilipinas dahil meron na tayong sovereign fund? Wala. Now, binanggit mo na nagkaroon ng increased benefits sa PhilHealth, lalong-lalo na sa dialysis. Huy, ako po ang dahilan kung bakit naging libre ang dialysis dun sa aking batas na Universal Healthcare Law. At yung pagpapatupad ng batas na yan, panahon pa ni Tatay Digong, 4 na libreng dialysis na yan kada taon. Ano bang sinasabi mong karagdagang benepisyo pag dialysis? Wala. Yan po ay ginawa na ng gobyerno, panahon pa ni Tatay Digong. Ulol. Sisinungaling ka dyan.
At kung meron mang karagdagan na mga benepisyo, dapat lang dahil sang-ayon sa batas na aking isinulong at naisabatas, lahat ng pondo ng PhilHealth galing sa kontribusyon ng mga miyembro, galing sa subsidiya ng mga gobyerno para dun sa mga hindi makabayad ng premiums, galing sa sin taxes, lahat yan dapat mapunta dun sa mas mataas na benepisyo sa mga miyembro o di naman kaya mas mababang kontribusyon. Pero anong ginawa mo? Ginastos mo ang pondo ng PhilHealth para sa infrastruktura na kung saan kumikita ang mga congressman at mga senatong. At ngayon sasabihin mo, wow, may additional benefits na ang PhilHealth. Matagal nang dapat additional benefits kung hindi mo hinayaang kurakutin ng mga senatong at congressman ang pondo ng PhilHealth. At yan nga ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema. At nag-issue na ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa paggagastos at paglilipat ng mga karagdagang halaga pa. Pero matapos na bilyon-bilyon na ang nailipat at ginastos mo na, pati doon sa mga proyekto na meron ng pondo. Galing pa sa mga foreign donors. Diba yan ang sabi ng Korte Suprema doon sa oral arguments? Talaga namang yan ay kawalang-yaan pagdating sa paggastos ng pondo ng bayan. Kasi malinaw na malinaw yung batas. Ako ang autor nun. Hindi po pwede gamitin ang pondo ng PhilHealth kung hindi para sa karagdagang benepisyo ng miyembro at pagbababa ng premiums, ginamit mo sa infrastruktura, yung mga pinili mo pang infrastruktura, sang-ayon sa sarili mong abogado sa Korte Suprema, meron ng mga nakalaan na pondo galing pa sa mga dayuhang nagpopondo. Hindi ba iskandalo yan? Bakit hindi mo binanggit yan sa iyong State of the Nation address? Sino nang pananagutin mo? Paano mo mapapanagot yung mga taong yan? Ikaw ang nag-utos. Dahil sinabi mismo nung dating hepe ng PhilHealth na Ledesma na ikaw mismo ang nag-utos na ilipat yung pondong yan na magastos ng iyong administrasyon. Wala kang sinabi dyan. And yet, pagyayabag mo, karagdagang benepisyo. Dati na dapat nagkaroon ng karagdagang benepisyo yan kung hindi mo pinalamon sa mga kurakot, sa mga infrastrukturang mga proyekto. Sinasabi mo na wala kang kinalaman doon sa anomalya sa budgeting process. Yung mga fill in the blanks. Bakit wala kang binanggit? In the first place, yung mga fill in the blanks na yan ang ginagamit nila para pagkunan ng mga pondong kukurakutin. Bakit tahimik ka? Doon sa nakabinbing ngayon sa Korte Suprema kung paano maiiwasan yan sa mga susunod na budget. Hindi ba ikaw tagapagpatupad ng batas? Ikaw ang nagpo-propose ng budget. Bakit ka pumapayag na sasalawlain ng iyong mga kaalyado sa Kongreso ang budget na ikaw mismo ang naghain sa kanila? Budget season na naman. Anytime now, magsasumite na ang ehekutibo ng budget sa Kongreso. Huwag natin kakalimutan, ha? Katungkulan pa rin ng ehekutibo na sang-ayon sa isang proseso na may epekto bilang batas na gumawa ng pantaunang budget. Kaya ka nga nagkakaroon ng aliado sa Kongreso para masigurado na yung mga nais mong maisabatas ay maisa sa batas. Kasama na yung pantao ng budget. Bakit ka pumapayag na sinasalawla nila ang iyong proposed budget? Useless. Na talagang grabe ang suporta mo sa Kongreso kung sila mismo ang susuway kung paano dapat gastusin ng taong bayan as you propose it in the National Expenditure Program, NEP. Ba't hindi mo sinasinabihan? Pwede ba itigil nyo na yung Kongreso ang paghihimasok ninyo sa budget process at sundin nyo na kung ano yung dumaan sa tamang proseso na pinopropose kong budget? Again, wala kang sinasabi. Bakit? Dahil alam mo, kinakailangan mong busugin ang mga congressman at senatong para sila ay sumuporta sa iyo. Dahil anyway, ikaw, binibigyan ka ng at least 5 billion intelligence funds na iyong linalamon din na walang accountability. And yet, yung 135 ni Inday Sara, hindi mo tinitigilan. Ikaw naman nagbigay niyan in the first place, 135 million. Kukumpira mo sa yung 5 billion. Di ba? Bakit wala kang sinabi dyan? Na may I ask my allies in Congress to stick to the budget that I propose and to minimize your greed. Wag naman insertion kayo ng insertion na nabababoy na yung national budget dahil yung national budget, ang importansya niyan, yan din ay ginagamit nating instrumento para pag-unlad ng ekonomiya. At mas naiintindihan ng gumagawa ng budget, yung DBM at ang NEDA,
kung ano yung mga proyekto na magkakaroon ng multiplier effect para sa ganon, ma-maximize yung paggamit ng pondo ng bayan para nga pasiglain ang ating ekonomiya. Wala ka na namang binanggit. Nakakabingi ka sa iyong mga hindi nababanggit na inaasahan ng taong bayan na mabanggitin mo. O pag-usapan natin, nagkaroon na nga ng survey Sinabi na ng taong bayan sa pamamagitan ng Pulse Asia Survey, anong gusto ninyong marinig sa SONA? Unang-una pa rin, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Ano ba ang iyong sinabi para maging solusyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Wala kang solusyon. Kasi ang katunayan na yan, wala ka sa tamang pag-iisip siguro na para magkaroon ng solusyon. Hindi mo malang binanggit na kinakailangan talaga na buhusan ng pondo ang sektor na agrikultura kesa dyan sa mga flood control projects na yan. Ang sa ganoon, kapag pinataas mo ang taas ng kabuhayan ng mga magsasaka, mapapababa natin ang presyo ng bilihin at maitataas ang taas ng kabuhayan ng pinakamalaking sektor na umaasa sa agrikultura. Dahil tayo naman, habang hindi pa tayo industrialized economy, talagang karamihan umaasa sa agrikultura para sa ating kanilang mga kabuhayan bilang magsasaka o bilang mga mangingisda. Wala ngang plano kung ano yung mga hakbang na gagawin para maging mas productive ang agrikultura, para maging mas productive man lang yung mga mangingisda, samantalang ang kalihim ngayon ng agrikultura ay sa hanay ng mga mangingisda, albeit siya'y may-ari ng fishing company. Pero inaasahan ko na dahil siya'y bihasa dyan sa industriya ng pangingisda, kahit papano, yung mga ating mga mangingisda, meron kang programa na ilulunsad para maitaas ang kanilang kabuhayan. Wale pa rin! Meron ka bang sinabing mga hakbang para masiguro na ang presyo ng sibuyas hindi na naman tataas? Meron ka bang sinabi kung anong gagawin mo para yung sektor na umaasa sa manok ay hindi mabubura sa ating planeta, sa ating bayan dahil pumayag ka na mas mataas pang foreign imported chicken quarters galing sa Amerika? Alam mo, yung mga ginagamit ng Jollibee na Max Chicken, yan na lang inaasahan ng mga lokal na mga nagmamanok. Ngayong pinayagan mo ang zero tariff pagpasok ng mga manok galing sa Amerika, dinamihan pa ang quantity, sana pupulutin yung mga nagmamanukan ngayon sa Pilipinas. Burado na naman sila. Ano ba ang mga safeguards na plano mong gawin dahil ikaw ay pumayag na zero tariff ang mga produkto ng Amerikano at ang mga ina-export natin sa Amerika ay may 19% na taripa? At saka po pwede ba magkaroon ka naman ng kahihiyan? Bakit mo pa binanggit na bilang isang accomplishment yung reduction ng 1% sa taripa from 20 to 19? Di ba kadiri na yan? Nakakahiya na yan? Yan ang sasabihin mong accomplishment mo taon-taon? Yan na ba talaga ang pinakamalaki mong accomplishment? 1% from 20% to 19%? Mahiya ka. Kung yan ang konsepto mo ng accomplishment, talagang ibigay mo na ang pagiging presidente kay Inday Sara. Dahil wala ka na talagang silbi sa bayan, Marcos Jr. Ano ka ba? Mahiya ka naman. Isipin mo na lang yung pangalan ng tatay mo. Kahit papano, miski ako, talagang hindi ko naman sinuportahan ng tatay mo at pamilya mo. Kahit papano naman, nakakahiya na yan. Ang only accomplishment mo, 1% from 20% to 19% na taripa at binigay mo pa zero tariff ang mga produktong Amerikano pagpasok sa Pilipinas. Buti sana kung yung mga bagay-bagay na yan na hindi natin nagiging produkto. Ako, wala na akong tutol. O sige, doon sa arena para bumaba ang presyo ng tinapay dahil wala naman tayong tinatanim talagang arena. Yung soybeans, o sige. Nang sa ganun magkaroon tayo ng milk substitute, yung soya drink. Okay? At saka yung tokwa, maging mas mura na sa atin. Pero paano naman yung manok? Paano naman yung bigas pati? Dahil nagpo-produce naman ng bigas ang Amerika. Paano na yung mga magsasaka natin na hindi na nga makalaban ngayon dahil napakataas ng kanilang farm, ng kanilang production cost, ngayon, zero tariff pa galing sa Amerika. Paano na yung industriya ng ating
sasakyan na kahit papano, nagkakaroon tayo ng value added dahil na-assemble dito ang mga Japanese cars. Linagyan mo ngayon ng zero tariff ang mga sasakyang Amerikano. Di namatay na yung domestic industry natin sa pagdating sa sasakyan. Paano na yung mawawalan ng trabaho? Ano na naman ang bibigay mong hanap buhay sa kanila? Aber? Bakit ka kasi pumayag? Samantalang ang ating mga karatig bansa sa Asia nagsasabi, hindi kami papayag na zero tariff pagdating sa mga produktong agrikultura. Ayan po ha, pinakabatang majority floor leader, ang Sandro. Bakit tingin nyo ba? May kakayahan yan? Kung talagang may tunay na minorya dyan sa Kamara de Representante, magtatalaga sila ng veterano na kabisado ang parliamentary procedure nang maitigil yung mga tumututol sa mga diskusyon na gagawin dyan sa Kamara. Pero ang gagawin nila, wala nang diskusyon. Approve na lang kayo ng approve. Baliwala lahat yung mga pribilehiyong binibigay natin sa mga mababatas, kasama na dyan sa immunity from libel suits para sila ay makadebate ng kontodo. Kung ang gagawin lang talaga ng mga kongresista, oo po, susunod kami, gagawin po namin yan. Diba? Oh. Ano ang solusyon mo dun sa mababang sweldo? May mga panukalang batas na nagtataas ng minimum wage by 100 pesos. Wala kang kasagutan dyan. Tahimik ka. And yet, sinabi na ng taong bayan, kasunod ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, nais naming malaman kung anong gagawin ni Presidente sa kakulangan ng trabaho at sa mababang sweldo. Tahimik na tahimik ka sa panlabas na relasyon. Bakit? Kasi alam mo na mali ang iyong panglabas na relasyon. Samantalang mga karatig bansa natin ay nakikinabang sa bagong kayamanan ng China sa pamamagitan ng mga puhunan na pinapasok ng bansang China at dahil sa pagpasok ng milyong-milyong mga turista galing sa China, ikaw wala kasi kinakalaban mo ang China dahil ikaw nga ay nagiging tuta ng Amerikano. Tama ba yan? Na hindi natin pinagkakait natin ng mas mataas na antas sa kabuhayan, mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino galing sa bagong kayamanan ng China dahil lamang sunod-sunuran ka sa Amerikano dahil alam mo na kinakailangan mo suportan ng mga Amerikano para manatili sa pwesto dahil may duda ng ang taong bayan, naniwala ka man lang sa tamang pag-iisip. Ay naku Pilipinas, ano bang gagawin natin? Bakit kayo pumapayag na pati sa State of the Nation Address, ang sinasabi ng Presidente ay state of inaction sa mga problema ng taong bayan? Ang kinakailangan natin sa Presidente bilang pinakamakapangyarihang opisyalis ng gobyerno, hindi lang pagpapatupad ng batas. Kinakailangan solusyon sa problema. Sinabi na nga na yan ang gusto marinig ng taong bayan. Anong pinagyabang mo? Nanalo daw sa boxing yung si Torre. Boxing na ang in-schedule ay depende lamang sa schedule ni Torre. At palakpakan naman yung mga jutang inamis. Palakpakan sila, oh. Tumayo pa yung Torre, oh. Mga ulul, mga julul, jutang ginamis ninyo. Sinong linoko nyo kundi mga sarili nyo lamang. Mga julul talaga. Binobola nyo ang inyong mga sarili. Sinabi na nga ni Mayor Baste, siya abroad. Alam naman ng DILG na meron siyang travel permit for abroad doon sa araw di umano na sila magbo-boxing. Bakit ang schedule nakasalalay lamang kay Torre? Tapos sa State of the Nation Address, patatayuin mo pa yung Torre? Kadiri na talaga yan. Binobolan yung mga sarili nyo. Kung akalain nyo na yung sa SONA ay mabobolan yung taong bayan, alam nila, wala kang kasagutan, wala kang planong pinresinta kung paano masusolusyonan ang problema ng taong bayan. At ngayon, naging malinaw na sa iyong State of Inaction Address, ikaw ang unang-una at pinakamalaking problema ng taong bayan, ang kinakailangan, masisanti ka na. Dahil ang pagsisisanti ng Presidente, yan ay sang-ayon sa saligang batas at 2 beses na nagawa ng taong bayan. Kinakailangan lang gawin yan sa mapayapang mapapaparaan, hindi gaya sa pamamaraan na sinasabi ng CPP-NPA terorista na gagamit ng dahas at papatay ng kapwa mahirap na Pilipino. Huwag ganyan. Kinakailangan people power. Kinakailangan pananagutan. Kinakailangan impeachment laban sa Presidente na walang solusyon.
impeachment laban sa presidente na pinagkakaitang katotohanan sa kanyang estado ng pag-iisip. Kinakailangan impeachment laban sa isang Pilipino na presidente na nagsisilbi ng interes ng dayuhan at hindi interes ng sambayanang Pilipino. Kaya nga po, ang resulta ng state of inaction, dapat sisantihin ka na, presidente, dahil wala kang solusyon sa mga problema ng bayan, wala kang nagawa, at wala ka pang plano kung paano bigyan ng solusyon ang sambayanan. Yan ang naging malinaw sa 2025 state of inaction, state of inefficiency, state of incompetence of the Marcos administration. Hay nako mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan tayo magtsatsaga? Maawa naman kayo sa mga sarili ninyo. Lumulutang-lutang kayo sa tubig baha, samantalang 5,500 billions if not trillions of pesos binuhos na sa flood control projects. Ano ba yan? Maawa naman kayo sa inyong mga sarili. Okay? Anyway, ang daming mga trolls pero manigas kayo. Dahil ang boses ko narinig, kayo mahirap ba basahin ang comments? At alam ng taong bayan, pag trolls, hindi na binabasa. Okay? O, pare-pareho silang mga sinasabi. Oh. Mga julul. Anyway, tuwa naman ako dahil may hanap buhay kayo mga walang kwentang trolls. Kung wala ako, wala kayong susweldohon, galing kitambalus-los. Kaya tuwa naman ako na kahit papano, nabigyan ko kayo ng hanap buhay. At alam ko naman na sa puso ninyo, alam nyo, miski kayo kumikita ng konti sa pagiging trolls, na talagang ang problema ng taong bayan, si Junior. And with that, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At sana nga po, gumising na kayo sa katotohanan. Kayo po, bilang mamamayang Pilipino, ang tunay na soberenya. Nakasalalay sa inyong kamay ang solusyon sa problema ng Pilipinas at ang pinakamalaking problema natin, ang pangalan, Marcos Jr. Hanggang sa muli po, I love you Philippines. Wala na po akong ibang bayan. Wala po akong panunumpa na magmamahal sa kahit kaninong ibang bayan kundi sa bansang Pilipinas. Kaya naman po ang Pilipinas, ang tanging bayang aking mamahalin at pinagsumpaan na magiging tapat. God bless the Philippines. And may the Lord have mercy on all of us. Bye!